Yun, what's up mga pre? Welcome nga pala sa channel natin. Ngayon guys, pag-usapan natin yung mga dahilan kung bakit nga ba napapauwi ang isang seaman kahit hindi pa tapos yung kontrata niya. Naglista ako dito nung mga ilang pangunahing dahilan kung bakit nangyayari yung mga ganong bagay. Tara, pag-usapan natin. Una nga sa listahan natin mga pre is yung pakikipag-away. Ayun, pagka nakipag-away ka dito sa barko, lalo na kung nakipag-PC ka lang ka, nakipagsakitan ka, ayan, mabilis kang mapapauwi pag gaganan. Kasi ayun yung pinaka-iniiwasan nila dito, yung magkasakitan. Lalo na kung yung nakaaway mo is katrabaho mo or guest, yan, naigpit sila sa sa ganang bagay. Kaya pagka nandito ka, habaan mo na lang yung pasensya mo. Hayaan mo na lang kaysa naman mapaaway ka. Kasi sayang din pag napauwi ka, hindi mo natapos yung kontrata. Mahirap nang bumalik pag ganun. May mga pagkakataong nadadala naman sa usapan, yanan. Pero most of the time talaga, once na makipag-away ka dito at nagkaroon kayo ng sakitan, wala na. Ano na talaga yun? Diretso na. Papauwiin ka na talaga. Sa listahan natin mga pres, yung pag nagkasakit ang isang seaman. I mean, paano pagka nagkasakit? Yung tipong pabalik-balik na yung sakit niya, hindi na masolusyonan dito sa clinic sa barko. Kailangan na niyang magpa-check up or magpatingin sa malalaking ospital, ganun. Kailangan na niya na ng seryosong gamutan. Ayun, pwede kang mapauwi. Ang maganda naman sa ganun, pagka medical repat ka, pwede kang makabalik once na gumaling ka na. Ayun, ganun yung sistema dito sa barko kapag may sakit ka na pabalik-balik or hindi nila kayang gamutin. Minsan may pagkakataon na pag sa puerto, may malapit na ospital, pwede ka nila doon dalhin kung makukure doon yung sakit mo. Example, sangipin lang yan, ganan. Kung madadaan nila doon, ayun, ilalabas ka nila doon at saka doon ka na gagamutin. Pwede naman yung mga ganong instances. Pero pagka yung maluba na talaga yung sakit mo at saka pabalik-balik na, wala na. Papauwiin ka na nila. Pero makakabalik ka naman. Magpagaling ka lang. Sunod mga pres, yung pag nakainom, nadali ka sa alcohol test. Ayun. Although marami namang umiinom dito at saka allowed naman siya. Huwag ka lang manggugulo ganun. Kasi once na magkaroon ng gulo dyan sa labas or any accidents na may kinalaman ka, tapos nalaman nila na nakainom ka, once malaman nila do sa alcohol test mo na lumampas ka do sa level na kailangan, ayun, uuwiin ka na din nila. Ganun yung kalakaran dito kapag sumablay ka sa alcohol test. Pero naman dito, pagdating sa mga ganan, once na umiinom ka lang, kahit alam nila na sobra na yung nainom mo, pero normal ka pa rin, hindi ka nagugulo. Pagkatapos mo uminom sa labas, diretso ka sa kabina mo o dito sa kwarto mo. Ayun, hindi ka nila para i-test. Pero once na makita nila na medyo makalat ka sa labas, nagkakalat ka doon, wala ka doon, mga ganung bagay ba. Ayun, dadamputin ka ng security tsaka alcohol test ka. Tsaka pala pagka yung na-late ka ng gising, tapos yung amo mo or supervisor tumawag sa'yo, hindi mo nasagot, tas alam niya na nakainom ka, pwede niya i-report sa security na kaya hindi ka nakapasok kasi nakainom ka, lasing ka. Ayun, alcohol test ka nila doon. Then pagka lumampas ka ulit do sa limit, ayun, mapapauwi ka.
pinakauli mga pres, yung pagka gumawa ka ng illegal. Ayan. Ano ba yun? Maraming illegal na pwede kang gawin eh. Kunyari, pag nanakaw, yan, ganun. Yan, yung mga simple theft. Tapos, pag may ginawa kang kalokohan dito, ayan. Swerte mo pagka pauwi ka lang. Kasi yung iba na may kaso pa sila paglabas, ganun. Tapos, nagbabayad ng multa. Yun yung mga ilan sa mga consequence nun once na ma-involve ka sa any illegal activities. Yung about drugs napakalayo naman yun kasi sobrang higpit dito. So yun lang mga pre, ayun lang yung mga pangunahing dahilan kung bakit napapauwi ang isang seaman kahit hindi pa tapos yung kontrata nito. Marami pang mga reason dyan kung na hindi ko siguro na isama, pero comment nyo na lang sa baba kung may alam kayo. Kasi yung mga nakalista dito is base lang doon sa experience ko at sa mga nakita ko. Tsaka doon sa mga natanong ko na mga kasama ko. Ayun, ganun yung mga sinabi nila. Maraming salamat mga pre sa pakikinig. Sana may natutunan kayo. Yun lang.